Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nilabag ng COA ang kanilang due process nang ipasauli nito ang milyon-milyong pisong confidential funds ng bise. Tingin naman ng ilang kongresista, matibay na ebidensya ang notice of disallowance para ma-impeach si VP Sara. Narito ang report ni Marian Enriquez. 73.287 million pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds noong 2022. Ibig sabihin, sarado na ang usaping ito. Pero pwede pa itong dalhin ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Sa 22 pahinang desisyon ng Unbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi maituturing na confidential in nature. Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinis-allow din ng COA. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa Notice of Disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust. No? naniniwala rin si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua na kahit pa hindi isama ang testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw ang impeachment complaints laban sa bise. Lalo't sa findings ng NBI, nakita nilang may pagkakapareho ng sulat kamay ang lumagda roon sa acknowledgement receipts na nakatanggap ng confi funds. Gayon din yung kawalan ng PSA records ng mga umano'y tumanggap nito. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kung kahapon magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. Ano naman ang mangyayari kung isa sa uli ni VP Sara ang higit 73 million pesos? Kahit kung magsoli ka ng 73 million, malversation has still been committed. Hindi ba? So ibig sabihin, hindi ho nako-cure ng returning of an amount of money. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.